Nasa piling na po ng kanilang mga kaanak ang mga sundalo at pulis na nasawi sa madugong bakbakan sa Zamboanga. Hindi naman maipaliwanag ng mga naulila ang pighating nararamdaman nila. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Walang patid na pagluha, mahigpit na yakap. Sa isa't isa humuhugot ng lakas ang mga mahal sa buhay ni Police Inspector J. Latawan Noyoyan, isa sa mga pulis na nasawi nitong September 11 sa patuloy na sigalot sa Zamboanga City. Isang requiem mass ang inalay sa kanya sa PNP Chapel na dinaluhan ng nobya at ng mga kaklase sa PNP class Bagsaylahi. Pangatlo sa 7 magkakapatid ang 25 anyos na si Jay at may matayog na pangarap sa piniling propesyon. Sa Zamboanga ang una ng destino matapos graduate nito lang 2012. Masaya pa raw siyang nagdiwang ng kaarawan nitong Agosto at nung nakarang linggo lang, nakapagpadala pa raw ng package sa mga kaanak. Kabado kami na, pero we are strong na praying. Sana walang mangyari. Pero dumating sa ganito, makonsensya sila sa mga nangyayaring ganito. Galit daw ang nararamdaman sa dibdib ng kapatid niyang sila noon na plebo o bagong pasok ngayon sa PNPA. Ang sinapit ng kapatid ang siya raw niyang inspirasyon para maging ganap na pulis. The more sir na dapat talagang pagpatuloy ko na tong profession na to sir. Matapos ang misa, ibinyahin na patungong Sagada Mountain Province ang Labini Police Inspector Oyoyan. Ibinyahe na rin mula Maynila papuntang San Quintin, Pangasinan ang Labini PO2 Christopher Hernaez na nasawi sa Zamboanga City. Kwento ng kanyang kapatid, tinamaan ng shrapnel sa ulo si Hernaez nang mapasabak sa engkwentro kontra sa paksyon ng MNLF nitong Lunes. 2 araw na ICU ang 35 taong gulang na miyembro ng PNP Special Action Force bago tuluyang pumanaw. Nakatakda sana siyang ikasal sa Disyembre. Treat him as a hero. Hero not only for San Quintin but for the entire nation. Naiuwi naman sa Lapu-Lapu City, Cebu ang labi ni Petty Officer 3 Jose Odri Bañares. Namatay siya nang makasagupa ang grupo ng MNLF na padaong sa Barangay Rio Hondo sa Zamboanga City nitong Martes. Galing sa elite na Naval Special Operations Group si Bañares, 18 taon siya sa militar at ginawaran na ng 3 Gold Cross Award. Naulila ni Bañares ang kanyang asawa at ang 4 na buwang gulang nilang anak. Isa lang marahil ang panalangin ng bawat nangungulilang kaanak na mga napatay sa patuloy pa ring bakbakan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at ng MNLF sa Zamboanga City. At yan ay ang tuluyan ng matuldukan ang krisis doon. Kung pairalin lamang daw ang bukas na pag-iisip at pag-unawaan, baka mas madaling maintindihan ang salitang kapayapaan. At baka hindi na rin madagdagan ang bilang ng mga nangungulilang kaanak tulad nila. Steve Dailisan, GMA News.